Kabanata 2846. Ang matandang driver na si Yinbi. Hindi masabi ni Surui kung ano ang tunay na layunin ng determinadong paglapit ni Jiang Shaoxi kay Bai Qinchuan. Sa kanyang IQ, hindi niya masuri ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Jiang Shaoxi. Sa kanyang opinyon, sa karunungan at kakayahan ni Jiang Shaoxi, maaari niyang ganap na gawin ang kanyang sarili na isang mayamang pamilya at hindi na niya kailangang umasa sa kahit na sino, lalo pa ang humihinang pamilyang Bai. Maaaring sa loob ng pamilya Bai, may isang bagay na talagang gusto ni Jiang Shaoxi na karapat-dapat na isakripisyo niya ang kanyang katawan at damdamin, maging ang pag-aasawa. Naisip ni Surui. Gayunpaman, walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili kung si Jiang Shaoxi ay namuhunan sa karanasang ito. Ayon sa mga kontak nitong mga nakaraang araw, ang ebalwasyon ni Surui sa babaeng ito ay maparaan siya at hindi niya nakikita. Naturally, hindi masyadong magtiwala ang isang tao sa mga hindi nakakakita ng malinaw at dapat manatiling mapagbantay si Surui. Kaya lang na mapakinabangan ni Surui at ng kabilang partido ang mga interes ng isa't isa habang pinapanatili ang isang tiyak na antas ng pagbabantay. Ito ay isang proseso ng paggawa ng pinakamahusay na paggamit ng lahat. Hindi ko mahanap ang ilalim ng Jiang Shaoxi. Umiling si Surui at sinabing. Sa oras na ito, tinakpan ni Yinbi ang kanyang bibig at tumawa. Medyo makahulugan ang ngiti na ito. Tumingin si Surui kay Yinbi at talagang nakaramdam ng isang uri ng kalabuan sa mga mata ng isa. Ayon, labo na may labo pang aasar. Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Medyo kinabahan si Surui sa ngiti. Sa totoo lang, kung gusto mong tingnang mabuti ang ibaba ni Jiang Shaoxi, hindi imposible. Nakangiting sabi ni Yinbi, mukhang napakasaya. Narinig ito ni Surui, natigilan ang kanyang mukha at likas na nagtanong paano mahahanap ang ilalim. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niya kaagad na may mali at hindi niya maiwasang mapatingin kay Yinbi. Ano ang nasa isip mo araw-araw? Masyado pang bata para maging angkop. Kailangan kong sabihin na ang marumi na antas ni Surui ay malayo sa Yinbi, siya ay isang matandang driver. Ngunit muli, ang diskarte ni Jiang Shaoxi ay hindi ina-advisable at kahit na ito ay isang shortcut upang tuklasin ang puso ni Jiang Shaoxi. Yinbi, ano ang silbi ng hindi pumunta sa ilalim? Mayroon ka bang anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa wikang Chino? Ngunit si Surui ay napakabata pa para magdusa, ang kalsadang ito ay sa kalaunan ay hindi mapupunta. Nag-uusap ang dalawa, ngunit tinuro ni Yinbi ang harapan at sinabing, tingnan mo, nandito si Shaoxi, napakagandang babae, wala ka talagang pakialam. Si Surui ay likas na tumingin sa harap at nakita si Jiang Shaoxi na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot pa rin siya ng puting maikling palda na may hip wrap. Ang kanyang dalawang mahahabang na babanat na binti ay nakalantad sa hangin. At ang umaalon na arko ay lubhang kapansin-pansin at ang itaas na bahagi ng katawan ay natatakpan ng isang maliit na denim suit, mukhang puno ng kakaiba. Uri ng pag-uugali. Ang damit na ito, simple at mapagbigay, ay nagpapakita ng isang bahagyang sexy na lasa, ang dalawang damdamin ay nagpupuno sa isa't isa, at ang mga dumadaan sa kabaligtaran na kasarian ay binibigyang pansin siya. Gayunpaman, walang pakialam si Jiang Shaoxi sa mga sulyap na ito at kumaway sa Rolls-Royce na may ngiti. Pamulong si Yinbi sa tenga ni Surui. Hoy, tingnan mo ang kanyang palda na puno ng balakang, napaka-sexing maliit na puwit, handa ka bang ibigay ito sa iba? Pagkatapos sabihin ito, tumawa si Yinbi nang tingnan niya ang namumula na mukha ni Surui dahil sa galit. Babaeng hooligan, hindi ako ang uri ng tao na iniisip mo, sabi ni Surui. Siya ay nasa mabuting kalooban. Dapat ba akong gumawa ng pagkakataon para sa iyo? Ngumiti si Yinbi. At nang hindi hinintay ang sagot ni Surui, itinulak niya ang pinto ng kotse at hinaila si Jiang Shaoxi papasok ng walang anumang paliwanag. Shaoxi, nakaupo ka sa tabi ni Surui. Sabi ni Yinbi, at umupo sa upuan ng co-pilot. At sa likod ng Rolls-Royce na ito, may dalawang Audi na parehong Yinbi bodyguard. Hi, salamat sa pagsama sa akin sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Jiang Shaoxi kay Surui. I have to say, sincere and friendly taste talaga ang ngiti ng babaeng ito. Gayunpaman si Surui ay natural na hindi dahil dito. Pumiti siya at ibinaba ang pagbabantay.
Di bale, wala naman akong pambayad ng tiket at pananagutan ng local tyrants. Tumawa si Surui. Gayunpaman, dahil sa hindi naaangkop na biro ni Yinbi tungkol sa nakikita ang katotohanan noon. Nang humarap si Surui kay Jiang Shaoxi, medyo hindi siya komportable. Natural, bakas pa rin ang pamumula sa mukha nitong lalaking to. Napakaliit talaga nito. Umupo si Yinbi sa passenger seat, ibinawling ang kanyang mukha at nakangiting sinabi. Oo pinuri ako ni Surui sa iyong kagandahan noon. Pinandilatan ni Surui si Yinbi, sasabihin niya na sinabi ko na ba, ngunit bago niya ito masabi, narinig niyang sinabi ni Yinbi na sinabi niya. At saka, pinuri rin niya ako sa iyong asno. Kaya, muling namula si kasamang Su Xiaoxiu sa galit. Si Jiang Shaoxi ay walang kahihiyan, ngumiti siya ng mapagbigay, salamat sa papuri. Lalo nitong pinahirapan si Surui. Si Yinbi, ang purong babaeng hooligan, ay tumatawa habang nakaupo sa passenger seat. Habang nasa daan, hindi na nagsalita si Surui. Wala talaga siyang lakas ng loob na magsalita. Natatakot siya na kung may sasabihin man siya, haantong si Yinbi sa paksa sa relasyon nila ni Jiang Shaoxi. Gayunpaman, hindi na nakipag-chat si Yinbi kay Surui. At kinuha pa ang Surui bilang hangin. Paulit-ulit niyang tinatanong si Jiang Shaoxi kung anong brand ng damit ang suot niya. Kung gaano kalaki ang underwear niya at wala man lang siyang specific size. Pakawalan. Tumingin si Surui sa bintana, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga tenga ay namumula, maging ang mga ugat ng kanyang leeg ay pula. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Shaoxi ay hindi pa rin maaaring maging kasing bukas ng Yinbi. Sa ilalim ng pag-atake ng serye ng mga paksang ito, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at ang kanyang malakristal at nababanat na earlobes ay nagpakita rin ng pula. Si Yinbi ay tumatawa at nanginginig. Alam ni Surui na sadyang pinagtatawanan siya ng babaeng hooligan, kaya galit niyang sinabi. Huwag kang tumawa, tingnan mo kung gaano kataba nanginginig. Ang mga babae ay natatakot na masabihan na sila ay mataba, ngunit ang mga salita ni Surui ay hindi tumama kay Yinbi. Huwag mong pakialaman kung paano ako manginig, nakita mo ang lahat ng mayroon ako. Said then, nilainggan niya ang kanyang mukha at commendat kay Surui. Dahil dito, tumigil sa pagsasalita si Surui, mga lalaki. Kailangan mong maging medyo may kamalayan sa sarili at hindi marunong makipagtalo sa mga lugar kung saan hindi ka magaling, lalo na sa harap ng isang matandang driver tulad ni Yinbi. Bueno, muling nakilala ni Su Xiaoxiu ang uri ng tao na makakakain sa kanya hanggang sa kamatayan. Nakikinig sa pag-uusap sa pagitan nila, hindi napigilan ni Jiang Shaoxi na matawa at bahagyang umangat ang gilid ng kanyang mga labi. Talagang masaya kayo, sinsero niyang sabi. Kayo ni Surui ay maaaring maging napakasaya. Tumingon si Yinbi upang tumingin kay Jiang Shaoxi na may makahulugang tingin. May bakas pa nga ng lakas ng loob sa mga mata niya. Si Jiang Shaoxi ay isang matalinong babae, natural na nakikita niya ang intensyon ni Yinbi, umiling siya at ngumiti. Yinbi, nandito ka ba para maging matchmaker ngayon? Bagamat medyo standard ang Yinbi sa Chinese, hindi niya naintindihan ang kahulugan ng matchmaker ng ilang sandali. Ano ang matchmaker? Sumingit si Surui. Shaoxi, huwag mong sabihin sa kanya, tingnan mo maaari mo ba siyang masuffocate hanggang mamatay. Tumango si Jiang Shaoxi at nakangiting sinabi. Nakikita ko. Hindi kinakain ng hooligan na si Yinbi ang set na ito. Tingnan mo, napakabilis na nabuo ang nagkakaisang prente. Hindi naman isang pamilya ang hindi pumapasok sa bahay. Sa pagkakataong ito, tahimik na itinikom ni Surui at Jiang Shaoxi ang kanilang mga bibig at hindi nila pinansin ang kabaliwan ni Yinbi. Siyempre, hindi rin inisip ng lalaki at babae ang mga sinabi ni Yinbi sa kanilang mga puso. Magkakaroon ng anumang posibilidad. Sa wakas, sa maingay na dialogue hanggang sa Yinbi, ang Rolls-Royce na ito ay nagmaneho papunta sa Capital International Airport. Sa sandaling nakasakay ako sa inang ikumpara ko ang pribadong jet. Agad na nakahanap ng lugar si Surui. Nagsuot ng blindfold at walang mood na maramdaman kung gaano karangya ang pribadong jet ng International Energy Giant, sinabi niya, huwag istorbohin mo ako, kailangan kong matulog. Sabi, at nagsuot ng earphones. Yinbi pouted. Ikaw naman, nakakatamad talaga, kaya mo yan sa loob ng 10 oras ng flight time. Maraming kawili-wiling bagay.
Si Yinbi ay isang tao na nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kawili-wili. Para sa flight na ito, naghanda siya ng maraming kawili-wiling laro ngunit walang intensyon si Surui na makipagtulungan. Halika, Xiaoxi, mag-chat tayo. Talagang walang magawa si Yinbi kaya nahawakan niya si Jiang Xiaoxi at pinag-uusapan ang paksa sa pagitan ng mga babae. Si Surui ay hindi nagsalita sa buong daan. 2 oras lang ang tulog ko and the rest of the time I closed my eyes and meditated. Ang susunod na bagay ay masyadong mahirap. Ito ay may kaugnayan sa pulang linya ng 1.8 bilyong mo ng nilinang na lupain sa China. Ito ay may kaugnayan sa muling pagsasaaktibo ng Poland Railway. Ito ay nauugnay sa buong sitwasyon sa East Africa at patakarang panlabas ng China. Ito ay isang napakalaking laro ng chess. Napakaraming dapat isaalang-alang sa mga tuntunin ng sitwasyon. Kailangan itong isaalang-alang sa isang napakalalim at malawak na pattern. Kung gumawa ka ng maling hakbang, magkakaroon ito ng malaking epekto sa panghuling direksyon ng buong bagay at maging sanhi ng malaking paglihis sa ruta. Ang lokal na sitwasyon sa Plinia at Lansnia ay hindi optimistiko. Sa pananaw ni Surui kahit na mayroon pa siyang 18 pang clone hindi ito sapat. Para makipag-ayos, mamagitan, humadlang, at barilin kay Surui, pakiramdam niya ay may 2 malaking ulo siya. Kaya sa kasong ito, mayroon bang anumang paraan upang maisakatuparan ang layuning ito ng mas mabilis? Si Surui ay palaging isang taong magaling mag-shortcut. Tulad noong nagsimula siya ng bagong paraan upang harapin ang 2 barkong pandigma ng Fields Kingdom. Sa buong China, bukod sa kanya, natatakot ako na walang sino man ang isipin mong gamitin ang pamamaraang ito para umatras ang kalaban. Kaya naman sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit natagpuan ng mga pinuno si Surui ay tiyak na magagamit niya ang iba't ibang paraan upang malutas ang problema ng Poland Railway. Ang China ay may trade surplus na daan-daang bilyong dolyar na may ilang mga superpower. Sa kasong ito, ang alitan sa pagitan ng kalakalan ay hindi maiiwasan. Dapat manalo ang China sa 500 milyong mo ng Plinia sa lalong madaling panahon. Ang arable wasteland ay bumubuo ng reinforcement ng pinakapanguna. Ing lakas. Huwag maliitin ang epekto ng 500 milyong mo ng taniman na ito. Ang epekto ay nasa lahat ng aspeto. Kapag ang ganoong kalaking lugar ng taniman ay ganap na nagamit. Ito ay hindi isang butterfly effect ngunit isang malawak na global tsunami. Shortcut, malakas na tinapik ni Surui ang kanyang ulo. Ang isang makatwirang tagumpay ay dapat matagpuan para sa mga bagay sa East Africa. Kung magpapatuloy tayo ng hakbang-hakbang, paaaring hindi natin malutas ang problemang ito sa loob ng 10 taon. Si Surui ay hindi makapaghintay ng 10 taon. Hindi makapaghintay si Huaxia ng 10 taon. Ang trade war ay mas malamang na tumagal ng 10 taon. Sa ilalim ng pabago-bagong sitwasyong pang-internasyonal na ito, ang oras ay walang hinihintay, at isang araw sa gabi, maaari kang makaligtaan ng marami. Sa pag-iisip tungkol dito, unti-unting nabuo ang isang ideya sa isip ni Surui. Tinanggal niya ang kanyang piring, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kanang kamao sa kanyang kaliwang palad. Bakit hindi mo mag-away tayo ng husto? Chapter 2847. Babae ako, hindi babae. Pagkarating ng eroplano sa Turin, Italy, hindi pumunta si Yinbi sa punong tanggapan ng Zidane Energy kasama si Surui, ngunit nagtungo sa isang kalapit na lungsod. Pinanood ni Jiang Xiaoxi ang sasakyan ni Yinbi na umalis, at sinabing, hindi simple ang iyong mga kaibigan. Hindi. Itinanggi ni Surui ang pangungusap na ito, ang simple lang ang pakikitungo ko, makipagkaibigan sa mga tao. Ang pangungusap na ito ay tila sinadya. Lalo na si Jiang Xiaoxi ay nakatayo sa tabi ni Surui kaya parang medyo hindi maintindihan. Gayunpaman tila walang kamalay-malay si Jiang Xiaoxi. Tumingin siya kay Surui at sinabing, nainggit talaga ako sa kaibigan mo. Tumawa si Surui at sinabing narcissistically. Ang pangungusap na ito ay tila sinabi rin ni Bai Qinchuan. Sa tingin ko dapat seryoso siya. Tumingin si Jiang Xiaoxi sa mga mata ni Surui at may mga kislap sa kanyang magagandang mata. Hindi nagdusa si Surui sa pagkakataong ito, sinalubong niya ang mga mata ng kausap ng hindi kumukurap. Tingnan mo ako ng ganito, mali ang pagkakaintindi mo sa akin.
Bahagyang ngumiti si Jiang Shaoxi, ang kurbada ng mga sulok ng kanyang mga labi ay napakaganda at tila nagpaparamdam ito sa mga tao na parang simoy ng tagsibol. Kung gayon sabihin mo sa akin, anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang gagawin ko sa iyo? Ikinalat ni Surui ang kanyang mga kamay. Napakalapit mo sa akin at bigla kang lumitaw sa buhay ko, pakiramdam ko ay lihim kang umibig sa akin at gusto mo akong salakayin. Tumawa si Jiang Shaoxi. Nakahawak sa malita, ngumiti siya at yumuko. At nang siya ay yumuko, ang ilang mga tanawin ay tila hindi mapigilan. Exposed ang neckline niya. Matagal nang alam ni Surui na hindi niya ito sasamantalahin. Kasing aga-aga nang ngumiti si Jiang Shaoxi at yumuko, ibinawling niya ang kanyang mga mata. Ang babaeng ito ay biglang lumitaw at ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong sensitibo. Si Surui ay talagang hindi sigurado sa kanyang karakter ng ilang sandali. Hindi man lang sigurado si Surui kung ang pagyuko ni Jiang Shaoxi kanina ay sadyang nangakit sa kanya. Oo, bago niya malaman ang layunin ng kabilang partido, maaari niyang ganap na ituring ang lahat ng mga aksyon nito bilang sinadya. Kapag nakikitungo sa isang babaeng hindi mahanap ang ilalim, hindi maaaring bitawan ni Surui ang iyong pagbabantay, ngumiti sa iyong mukha at mag-ingat sa iyong puso. Pagkatapos tumawa, itinuwid ni Jiang Shaoxi ang kanyang baywang. Nakita niya si Surui na lumingon at tumalikod. At napagtanto niya na tila may mga tanawin sa kanyang dibdib, kaya tinakpan niya ang kanyang neckline at sinabing, ikaw talaga ay isang desenteng ginoo. Huwag paulit-ulit na winawagayway ni Surui ang kanyang mga kamay, sa tuwing may magsasabi niyan sa akin, itinuturing ko siyang sumpa. Muling tumawa si Jiang Shaoxi. Mas ikaw Bai Qinchuan ay mas kawili-wili. Sinulyapan siya ni Surui at tila itinuro. Hindi, mas walang magawa ako kaysa sa kanya. Anyway, I would like to thank you, dalhin mo ako sa Europe. Inalis ni Jiang Shaoxi ang kanyang ngiti at biglang nagsalita sa seryosong tono. Umaasa din ako na matutupad mo ang iyong pangako at tulungan akong harapin si Bai Qinchuan, sabi ni Surui. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Surui. Gayon din, umaasa ako na pareho ang sinabi nating dalawa tungkol sa pagtatapos nito. Ito ay dapat na parehong bagay. Ang magagandang mata ni Jiang Shaoxi ay biglang nagpakita ng isang matatag na tingin. Naramdaman ang kanyang determinasyon. Bahagyang gumalaw ang puso ni Surui at isang liwanag ang sumilay sa kanyang isipan. Tila may naramdaman siyang mahina, ngunit ang liwanag na iyon ay dumating at mas mabilis at hindi nahuli. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nagbayad ng napakataas na presyo para dito? Tumingin si Surui kay Jiang Shaoxi. Talagang isa kang babae na kayang mamuhay ng maayos nang hindi umaasa sa lalaki. Babae. Tumiti si Jiang Shaoxi, gusto ko ang salitang ito, ngunit hindi ako karapat-dapat sa titulong ito. Hindi ko alam kung bakit malinaw na naunawaan ni Surui ang ngiti ni Jiang Shaoxi, may pakiramdam ng pagkawala sa loob nito. Iyon ay isang uri ng pagkawala na nakatago sa kaibuturan ng kaluluwa, na bihirang ipahayag sa mga karaniwang araw, ibig sabihin, mas sensitibo si Surui, kaya naiintindihan niya ito. Marahil tumingin si Surui sa mga mata ni Jiang Shaoxi, ikaw ay isang babaeng may kwento. Babae, babae ako. Binigyang diin ni Jiang Shaoxi, hindi ako babae. Ang diin na ito ay tila may lasa rin ng katigasan ng ulo. Ano ang ipinipilit mo? Umiling si Surui at nagtanong. Umiti din si Jiang Shaoxi at umiling at hindi na nagsalita pa. Tara na, dadalhin kita para makita ang kapatid mong si Qing Yuan. Hindi na nagtanong pa si Surui. Marahil si Jiang Shaoxi ay may mga nakatagong sikreto. Nang dumating sila sa oras na ito, hindi nila sinabi kay Jiang Qingyuan na bagaman madalas gumawa ng mga video sina Surui at Jiang Qingyuan. Talagang mahirap magkita, kaya sa pagkakataong ito ay gusto niyang sorpresahin ang isa't isa. Para sa isang tulad ni Surui na walang emosyon, nakakagulat na bigla siyang lumitaw sa harap ng iba. Ito ay isang tuwid na ideya. Wala pa ring plano si Sister Qingyuan na bumalik sa China, sabi ni Jiang Shaoxi. Hindi niya akalain kahit na sa mahabang panahon sa hinaharap hindi siya magiging ganito. Umiling si Surui, kung babalik siya sa China, ito ay puno ng masasakit na alaala. Sa pananaw ni Surui, halos wala nang puwang para baliktarin ang bagay na ito. Si Jiang Qingyuan ay isang taong puno ng mga contradiction. Ibinigay niya ang lahat para sa pamilya Jiang.
Ngunit nang tuluyang napuksa ni Surui ang pamilya Jiang, siya na ang yumako sa lahat ng responsibilidad. Siya at si Surui ay palaging nagtatalo sa isa't isa. Ngunit mayroon ding malinaw na pagpapahalaga sa tunggalian na ito. Nang ang mga tao sa loob ng pamilya ay nagsimulang magbuhos ng maruming tubig sa katawan ni Jiang Qingyuan. Impulsively niya itong ginawa, inihagis niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Surui. Hindi, ito ay hindi masyadong pabigla-bigla dahil ito ay isang pag-aatubili na tumalikod. Ang taong higit na nakakakilala sa iyo ay madalas na iyong kaaway. Sa madaling salita, ang kalaban mo lang ang nakakaalam kung paano ka higit na pahalagahan. Gayunpaman, habang mas naging malapit sina Jiang Qingyuan at Surui, lalo silang papagalitan ng pamilya Jiang. Inilagay nila ang lahat ng mga hinaing na dala ng kanilang kabiguan kay Jiang Qingyuan. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao na ito na hindi dapat tiisin ni Jiang Qingyuan ang lahat ng ito. Sobra-sobra na ang ibinayad niya para sa pamilyang ito, at sa sandaling ganap na lumamig ang kanyang puso, ayaw na niyang magkaroon ng anumang bagay sa pamilyang ito. Ang mga tinaguriang miyembro ng pamilya ay nagpakita sa kanya ng mga pinakapangit na mukha. Sa kasong ito, bakit mag-abala? Kailangan kong sabihin na si Jiang Qingyuan ay isang babaeng nabubuhay sa buong buhay na nauugnay sa kanyang edad at kaalaman. Kung ibang babae lang, baka hindi niya masyadong binago ang posisyon niya. Gayunpaman, ginawa yun ni Jiang Qingyuan nang walang pag-aalinlangan, nang hindi tumalikod, at kahit na nagkaroon siya ng napakagandang lasa. Hindi siya lumingon, nakatingin lang siya sa harap. Si Jiang Qingyuan ay hindi magkakaroon ng anumang sama ng loob kay Surui. Malinaw niyang hinati ang sanhi at epekto ng bagay. Hindi niya akalain na si Surui ang nagdala sa kanya ng malas. Sa kabalig, taran si Jiang Qingyuan, sa tingin ko, ang pakikipagkita kay Surui ay isang maswerteng bagay sa sarili nito. Sa buhay, walang gaanong pagtatagpo na matatawag na pagtatagpo, ngunit kapag nakilala mo si Surui, tiyak na magagamit mo ang salitang ito. At siya lang ang nakatagpo. Dahil ang pagbabalik sa China ay magkakaroon ng napakaraming masasakit na alaala, hindi ko nalang binalikan. Nakinig si Jiang Shaoxi sa mga salita ni Surui, natahimik sandali, at pagkatapos ay nagsabi, naiinggit talaga ako kay Sister Qingyuan. Tumayo siya sa sandaling iyon at naglakad ng simple. Sinulyapan siya ni Surui at mahinang nagsabi. Sa totoo lang, sa oras na iyon, kung hindi umalis si Jiang Qingyuan, baka hindi na siya mabubuhay. Nahaharap sa napakaraming pagtataksil at mga kamag-anak, gaano kalakas ang psikolohikal na kalidad, na magagawang mahinahon na panoorin ang pagsikat at paglubog ng araw-araw. Hindi ito magawa ni Jiang Qingyuan, kaya pumunta siya sa kabilang panig ng mundo upang makita ang iba't ibang Yunhuan Yunshu. Tahimik na tumango si Jiang Shaoxi. Sa totoo lang, magagawa mo rin iyon. Sinabi ni Surui, bakit kailangan mong magtrabaho ng husto sa loob lamang ng ilang dekada ng iyong buhay? Sino bang babae ang gusto mong mamuhay ng napakahirap mag-isa? Sumulyap si Jiang Shaoxi kay Surui at may mahinang pakiramdam sa kanyang mga mata. Kung masasabi rin ni Bai Qinchuan ang mga salitang iyon sa akin, madyay gising akong tumatawa sa aking panaginip. Sasabihin ba niya? Tanong pabalik ni Surui. Tulad ng sinabi ko, siya ay isang katanji tanging egoist. Sinabi ni Jiang Shaoxi, hindi siya magiging mabait sa sinuman maliban sa kanyang sarili. Dahil nakikita niya ito ng lubusan, bakit ang mga gamo-gamo sa apoy? Umiling si Surui. Talagang hindi niya maintindihan ang layunin ni Jiang Shaoxi, ngunit hindi siya handang makialam. Pumiti lang si Jiang Shaoxi. Makalipas ang 2 oras, tumayo sa ibaba sina Surui at Jiang Shaoxi sa punong tanggapan ng Ziden Energy. Sa nakaraang taon, dahil sa patuloy na pagpapakilala ng mga bagong patent sa merkado, ang bahagi ng merkado ni Ziden ay nagsimulang lumawak sa isang nakakatakot na bilis. Sa kasong ito, maraming mga tradisyonal na higanteng enerhiya ang nakadarama ng matinding pagkabalisa. Mababa ang tingin nila sa Ziden Energy sa simula pa lang. At kailangan nilang bigyang pansin ito. Nagkaroon ng ilang pagsupil sa gitna. Gayunpaman, nang malaman nila na ang kanilang pagsupil ay hindi lamang nagkaroon ng anumang epekto sa pagpigil sa pag-unlad ng Ziden Energy. Ngunit sa halip ay ginawa ang mas malakas na presyon, mas malakas ang purple na kalasag, kaya nagsimula siyang maghanap ng iba pang mga landas kung hindi mo magagawa. Patayin mo na, mas mabuting magtulungan. Ang lahat ng ito ay para sa kita.
Ang mga tradisyonal na higanteng enerhiya ay hindi mga hanggal. Ang enerhiya ay palaging mauubos balang araw. At ang bagong-bagong bateryang teknolohiya ng Ziden ay nangunguna sa direksyon ng pagbabago ng panahon. Upang gumamit ng hindi naaangkop na pang-uri, ang Ziden Energy ay ngayon ang popular na pritong manok sa internasyonal na sektor ng enerhiya. Matagal nang nakalista ang Ziden Energy at ngayon ay tumataas na ang presyo ng stock. Ang tumataas na trend na ito ay nagpapainit sa lahat. Nangangahulugan ito na ang pang-internasyonal na industriya ng enerhiya ay napaka-optimistiko tungkol sa hinaharap na pag-unlad ng Ziden Energy. At lahat ng ito ay hindi mapaghihiwalay kay Jiang Qingyuan. Ginamit niya ang kanyang sobrang kakayahan para gawing aircraft carrier ang isang yate sa maikling panahon. At hindi nagtagal ay nagkaroon ng aircraft carrier formation ng aircraft carrier. Ngayon si Jiang Qingyuan ang isang ito ang timeline ng pagbuo ng energy carrier. Sa ngayon, maraming mga tradisyonal na higanti tulad ng Katie Carter Group at Turner International at hindi mabilang na mga grupo ng interes ay malapit na nauugnay sa Ziden Energy. Hindi bababasa. Ayon sa kasalukuyang trend ng pag-unlad, walang mag-iisip na ang Ziden Energy ay makakaranas ng malaklif na pagbaba sa hinaharap. Ang sikat na fried chicken na ito ay tiyak na magiging pinuno ng buong industriya sa hinaharap. Sa ganoong malawak na yugto, ang mga kakayahan ni Jiang Qingyuan ay maaari ding madala sa buong laro. Kabanata 2848. Isang mainit na saradong pinto. Okay. Dito na muna tayo mag-meeting ngayon. Isinara ni Jiang Qingyuan ang notebook at sinabing, tungkol sa pag-unlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng mga dekuryenteng sasakyan, magdaraos kami ng press conference sa lalong madaling panahon upang bigyan ang lahat ng nakakagulat. Ngayon, handa na si Ziden na ilapat ang kanilang makabagong teknolohiya ng battery pack sa mga kotse, at ito ay medyo kasiya siya. Kung gaganapin ang press conference na ito, magdudulot ito ng lindol sa internasyonal na enerhiya at pinansyal na bilog. Ito ay naiisip na kung ang Ziden Energy ay magtagumpay sa larangan ng mga dekuryenteng sasakyan. Kung gayon ang presyo ng stock ay hindi maiwasang tataas at ang kanilang halaga sa merkado ay magkakaroon ng isang paputok na paglago. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Jiang Qingyuan sa opisina. Sa katunayan, oras na ng off-duty noon. Kinubad niya ang kanyang matataas na takong at nakatayong walang sapin sa tabi ng bintanang mula sahig hanggang kisame ang taas, tinitingnan ang lungsod, ang mga ilaw at bituin nito. Marahil at tanging sa oras na ito, medyo malungkot si Jiang Qingyuan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kalungkutan ay malayo sa punto na nagpaparamdam sa kanya ng kalungkutan. Ang momentum ng pag-unlad ng Purple Shield ay nagiging mas mahusay at mas mahusay. Ito ay unti-unting lumak. Ay mula sa isang unicorn hanggang sa isang higanti. Alam ni Jiang Qingyuan na kung magiging normal ang mga bagay, maaari siyang gumawa ng kasaysayan. Sa katunayan, araw-araw ay sinisira ni Jiang Qingyuan ang sarili kahapon at kung mananatili siya sa bansa, makukulong pa rin siya sa intriga ng pamilya at hinding-hindi siya magiging ganito. Matapos tumayo ng tahimik sa tabi ng bintana saglit, kinuha ni Jiang Qingyuan ang telepono at likas niyang tinawag ang dialog ni Su Rui, nakasabit ang kanyang mga daliri sa video button. Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, hindi ito pinindot ni Jiang Qingyuan. Siguro tulog pa siya ngayon. Biglang napagtanto ni Jiang Qingyuan na madaling araw na sa huwaksiya kaya isinara niya ang screen ng kanyang mobile phone at muling inilagay sa mesa. Sa totoo lang kahit na ilang beses na siyang gumawa ng mga video kasama si Su Rui, mas madalas, nasa ganoong estado siya gusto niyang gumawa ng mga video at pagkatapos ay sumuko. Natatakot siyang abalahin si Su Rui. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, si Jiang Qingyuan, na laging may tiwala sa sarili, ay unti-unting naging mapagpakumbaba ng kaharap si Su Rui kamakailan. Kung mas mapagpakumbaba ka, mas pinapahalagahan mo ito. Mga bagay na emosyonal. Sino ang makakapagsabi? Kahit na ang isang babae na mukhang malakas sa labas ay maaaring mahina at natatakot kapag nahaharap sa mga damdamin. Kahit si Jiang Qingyuan ay maaaring hindi libre at madali. Alam ni Jiang Qingyuan kung anong uri ng estado siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala siyang hiniling, gusto lang niyang maging karapat-dapat sa kanyang puso. Sa tingin niya ay binigyan siya ni Su Rui ng bagong buhay at hinayaan niyang magkaroon muli ng matingkad na kulay ang kanyang buhay.
Kaya kailangan niyang gantihan si Surui at maging matibay na suporta nito. Gayunpaman si Jiang Qingyuan ay isang babae kung tutuusin. Ayos lang kapag busy siya pero kapag nag-iisa siya, laging may lalabas na figure sa isip niya. Ito ay isang uri ng nawawala, ngunit isang uri din ng espiritual na suporta. Kung walang espiritual na suporta mula kay Surui kay Jiang Qingyuan, hindi pa rin alam kung makakaligtas ang huli hanggang ngayon. Dahil sa kamakailang abalang trabaho. Si Jiang Qingyuan ay madalas na nag-o-overtime at si Jiang Qingyuan ay hindi nakabalik sa apartment sa mahabang panahon. Basically, may room and board siya sa building na ito. May isang simpleng lounge sa opisina niya, na may maliit na shower room. Kapag napagod siya, maliligo siya o matutulog sa kama. Jiang Qingyuan ay karaniwang lahat sila ay dumarating sa ganitong paraan. Magiging malungkot ka ba? Minsan ginagawa nito. Ngunit ang pakiramdam na ito ng kalungkutan ay tila hindi gaanong mahalaga kay Jiang Qingyuan ngayon. Ang kalungkutan ay malungkot, ngunit ang puso ay hindi napapagod. Nilock niya ang pinto ng opisina at naligo, hinayaan ang maligamgam na tubig na maghugas ng pagod sa maghapon. Pero okay lang, si Jiang Qingyuan ay puno pa rin ng enerhiya ngayon. Nakasandal siya sa ulo ng kama na nakasuot ng bathrobe at magbabasa na sana ng magazine para makapag-relax, ngunit sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Sa mga oras na walang pasok, karaniwang hindi kumakatok ang pinto ng kanyang opisina. Itinabi ni Jiang Qingyuan ang magazine, naglakad papunta sa pinto at sinabing, "Alin?" Tutal naka-bathrobe siya at parang hindi komportable na makakita ng mga bisita. Gayunpaman, walang sumagot mula sa labas ng pinto. Sa pamamagitan ng mga mata ng pusa sa pinto, si Jiang Qingyuan ay wala ring nakitang figure. Sino kaya ito? Sa sandaling ito, isang kakaibang pakiramdam ang biglang lumitaw sa puso ni Jiang Qingyuan. Ito ang punong tanggapan ng Zidane Energy at ang mga tagalabas ay hindi maaaring pumasok kaya hindi na niya tinanong kung sino yon, binuksan lang niya ang pinto na naka-bathrobe. Nakangiting nakatayo si Surui sa pintuan. Sa pagtingin sa nakangiting mukha ni Surui, si Jiang Qingyuan ay nasa kawalan ng ulirat at pagkatapos ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Mabuti naman at nandito ka, katatapos ko lang maligo," sabi ni Jiang Qingyuan. "Nandito ka, anong kinalaman nito sa pagligo ko lang?" Marahil ay nais lamang magpaliwanag ni Jiang Qingyuan. Ngunit hindi niya napagtanto na kapag ang dalawang pangungusap na ito ay pinagsama-sama, sila ay napuno ng isang napakalakas na pakiramdam ng kalabuan. Naligo lang ako." Mahaba ang mga salita ni Surui. Sa oras na ito, ang buhok ni Jiang Qingyuan ay medyo mamasa-masa pa. Ang kanyang balat ay mas maputi kaysa sa nyebe. Ang kanyang mga mata ay parang tubig, na nagpapakita ng malinaw na pagmamahal. Ang neckline ng pantulog ay hindi masikip at isang dampi ng Snow White ang nagpapaliwanag sa mga mata ni Surui. Ang maalo na curve na iyon ay matatawag na nakakakilig. Si Jiang Qingyuan ay nagpapakita ng isang mature na alindog. Ito ay isang estilo na eksklusibo para sa mga mature na babae. Ito ay halos hindi nakikita ng mga batang babae. Ang isang uri tulad ng Qing Yuan ay may nakamamatay na kapangyarihan para sa mga batang lalaki sa kanilang 20s. Noon lamang napagtanto ni Jiang Qingyuan kung ano ang mali. Gayunpaman, dahil ang relasyon sa pagitan niya at ni Surui ay matagal nang naitatag, mukhang hindi naman big deal kung may mangyayaring kaakit-akit, di ba? Higit pa rito, hindi kung wala sila na ang langit ay ang bubong at ang lupa ay ang kubo noon. Dahil sa naisip niya, agad na nag-init ang puso ni Jiang Qingyuan. Kung minsan, ang malalim na pag-iisip sa kanyang puso ay maaaring ipahayag ng isa pang wika ng katawan. Diretsong hinayla ni Jiang Qingyuan si Surui papunta sa silid, pinulupot ang mga kamay nito sa leeg nito, at idiniin ang malambot nitong labi sa labi ni Surui. "Miss na kita," sabi ni Jiang Qingyuan, at pagkatapos ay hineronggan ang bibig ni Surui. Palagi niyang tatandaan ang eksenang iyon ang sinabi ni Surui nang kaharap ang isang grupo ng mga kinatawan ng mga internasyonal na higanteng enerhiya, "Siya ang aking babae." Ang pangungusap na ito ay nagpakalasing kay Jiang Qingyuan. Gusto ni Surui na paalalahanan si Jiang Qingyuan na may mga tao sa likod niya. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Miss Jiang, at ang kanyang nag-aapoy na sigasig ay talagang mag-aapoy kay Surui.
Habang hinahalikan si Surui, isinara ni Jiang Qingyuan ang pinto ng opisina gamit ang kanyang backhand. Si Jiang Shaoxi, na nakatayo sa koridor, ay nakarinig ng tunog ng pagsara ng pinto at hindi maiwasang magmukhang nalilito. Gayunpaman, ngumiti siya ng pilit pagkatapos ay umupo sa upuan sa tabi ng dingding at dahan-daang naghintay. Matagal nang hindi nagkikita ang magkabilang panig, natural na magiging parang tuyong kahoy at apoy, at hindi dapat magambala. Dahil sarado ang pinto ng opisina, hindi ko marinig o makita ang paggalaw sa loob. Ang mga mata ni Jiang Shaoxi ay unang nagpakita ng isang ngiti. At pagkatapos ay hindi ko alam kung ano ang naisip niya, ang ngiting ito ay naging inggit, nakaupo sa upuan na tulala. Narinig ni Surui ang tunog ng pagsara ng pinto at napagtanto na si Jiang Shaoxi ay nakalock sa labas ng pinto. Nais niyang sabihin ang isang bagay upang paalalahanan si Jiang Qingyuan. Ngunit nang makita ang kasiglahan ng kabilang partido, hindi siya nagsalita ng kahit ano, ngunit tumugon ng parehong masigasig. Ramdam niya ang pinanibik sa puso ni Jiang Qingyuan. Sa puntong ito, hayaang mamuno sa isip ang instincts ng katawan. Kaya, maglaan tayo ng ilang sandali upang pighatiin si Jiang Shaoxi at hayaan siyang kumain muna ng isang mangkok ng saradong pinto na sopas. Lumipas ang kalahating oras at nagkagulo na ang kama sa lounge. Niyakap ni Jiang Qingyuan si Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, at ramdam din niya kung gaano siya inaalala ni Surui mula sa mabangis na aksyon ngayon. Napakabuti at nandito ka. Hindi inakala ni Jiang Qingyuan na magkakaroon siya ng ganoon kalakas na attachment sa isang lalaki sa nakaraan. At naisip pa niya na maaaring hindi na niya kailangan ng lalaki sa kanyang buhay. Gayunpaman, sinira ng hitsura ni Surui ang lahat. Umiti si Surui at sinabing, gayunpaman, hindi ako nag-iisa sa pagkakataong ito, at may ibang tao na naghihintay sa labas ng iyong opisina. Agad na umupo si Jiang Qingyuan. Sino ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala akong oras na magsalita at tinakpan mo ang bibig mo. Kumurap si Surui at mapanuksong sinabi, isinara mo ang pinto sa sobrang pagmamadali, wala akong pusong humadlang. Sa pag-iisip na sobrang nasasabik na hindi niya pinansin ang ganoong kalaking bagay, muling tumindi ang pamumula sa magandang mukha ni Jiang Qingyuan na hindi kupas. Ito, tinakpan niya ang mukha niya, mainit at mainit ang pisngi. Pagkatapos naisip niya ang isang mas mahalagang tanong na, sino ang nasa labas ng pinto? Tanong ni Jiang Qingyuan. Mukhang may kaugnayan sa iyo. Tinawakan ni Surui ang kanyang ilong, tawag ni Jiang Shaoxi. Si Shaoxi pala, at dumating siya. Si Jiang Qingyuan ay natigilan saglit nang marinig niya ang pangalan at tila nawala ng ulirat. Sa kanya napagtanto na isinuot niya ang kanyang bathrobe at lumabas para buksan ang pinto. Ano, pagmadali. Kinayla siya ni Surui pabalik at nakangiting sinabi, matagal nang naghihintay si Jiang Shaoxi, hindi pa huli ang lahat, dapat kang maligo muna. Narinig ni Jiang Qingyuan ang mga salita, muling namula ang kanyang magandang mukha. Makalipas ang isang oras, tuluyang nabuksan ang pinto ng opisina. Umiti si Jiang Shaoxi at tumingin sa mga lalaki at babae na lumitaw sa pinto. Ang tagal niyo. Si Surui ay ngumiti at hindi nagsalita habang si Jiang Qingyuan ay galit pinandilatan niya si Surui. Diba sabi mo maligo ka lang? Ngunit nang pumasok si Surui ng ganito, si Jiang Qingyuan ay kailangang magmadali para sa dagdag na oras sa paliguan. Sister Qingyuan, matagal nang hindi nagkita. Sabi ni Jiang Shaoxi, ibinuka ang kanyang mga braso at marahan na niyakap si Jiang Qingyuan. Nagyakapan sina Jiang Qingyuan at Jiang Shaoxi at sinabing, Shaoxi, bakit ka nandito? Mayroon akong ilang bagay na gusto kong pag-usapan sa isang tao. Ngunit pagkatapos pag-isipan ito, kailangan ko ring pumunta sa Italia upang hanapin ka. Sinabi ni Jiang Shaoxi kaya ginulo ko si Surui at hiniling na dalhin ako sa Turin. Mayroon bang hindi ko mapagpasyahan? Sinabi ni Jiang Qingyuan. Ikaw napakatalino mo, hindi dapat magkaroon ng anumang problema na makakatalo sa iyo. Tumingin si Jiang Shaoxi kay Jiang Qingyuan na may seryosong mga mata, sinabi niya tungkol sa direksyon ng buhay ko sa hinaharap. Chapter 2849. Next time call me Mrs. Bye. Ang mga kapatid na babae sama ay muling nagkita pagkatapos ng mahabang pagkawala, kaya sinasadya ni Surui na umiwas sa kanila at gumala sa mga kalye ng Turin. Tumagal ng mahigit 2 oras bago niya natanggap ang mensahe ni Jiang Qingyuan.
Makahanap ka ng matutulog ngayong gabi at tayong magkapatid ay mag-uusap sa isa't isa. Bilang resulta, napakahusay na pinatalsik si Surui. Marahas siyang nagpadala ng voice message kay Jiang Shaoxi. Jiang Shaoxi, mangyaring bumalik sa aking bansa at imbitahan ako sa hapunan o hindi ka na matatapos. Sa kabilang dulo ng telepono, binitawan ni Jiang Shaoxi ang mensahe para ilabas ito at pagkatapos kasama si Jiang Qingyuan, nanginginig ang mga sanga ng tawa. Kahit na tayong dalawa ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kailangan kong aminin na sa buong pamilya Jiang, ikaw at ako lamang ang pinakamagkatulad. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Jiang Qingyuan ang kanyang ngiti at sinabing, katangian man ito, kakayahan, o ang pinagdaanan ng kapalaran. Umiling si Jiang Shaoxi. Hindi, magkaiba pa rin tayo tungkol sa trajectory ng kapalaran kahit papaano ay ibang-iba na ito ngayon. Natahimik sandali si Jiang Qingyuan at pagkatapos ay nagsabi, maaari mong alisin ang nakaraan at yakapin ang isang bagong buhay. Mapait na ngumiti si Jiang Shaoxi. Masyado akong nahuhumaling. Masyadong mabigat ang obsession. Tumango si Jiang Qingyuan, oo, alam kong kako nito at alam kong gamo-gamo ito sa apoy, ngunit wala pa rin akong babalikan. In fact, hindi naman sa wala ng balikan, wala ng ibang paraan. Sabi ni Jiang Shaoxi. Natahimik ang magkapatid pagkatapos. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang niyakap ni Jiang Shaoxi si Jiang Qingyuan. Ate, minsan, naiingit talaga ako sa iyo pero ang magagawa ko lang ay inggit. Huminga ng malalim si Jiang Qingyuan at sinabing, dahil napagpasyahan mong pumunta sa kalsadang ito, hindi na kita ipapayo, basta. Ano lang. Huwag mo lang pahirapan ang sarili mo. Sabi ni Jiang Qingyuan. Si Surui ay random na nakahanap ng isang hotel na matutulog sa gabi at sinabi kay Jiang Qingyuan ang numero ng kwarto. Chapter 2 Days early in the morning, may kumatok sa pinto. Nakasuot ng pantulog si Surui, inaantok na naglakad papunta sa pinto at nagtanong, sino ito? Ako ito. Boses iyon ni Jiang Shaoxi. Binuksan ni Surui ang pinto at sinabi ng kabanata. Nasaan si Qingyuan? Hindi ka ba sumama sayo? Sinabi ko kay Sister Qingyuan na huwag sumama, sabi ni Jiang Shaoxi. Agad na tumingin sa kanya si Surui at pagkatapos ay umatras ng 2 hakbang. Nang makita ang kanyang nagtatanggol na anyo, humagalpak ng tawa si Jiang Shaoxi. Anong pinagtatawanan mo? Hoy, sa tingin mo ba napaka-espesyal ng itsura mo? Si Surui ay patuloy na nagpupuyat na sinabi. Ano ang espesyal? Napakaliit nito. Surui. Kaya't si Jiang Shaoxi ay pumasok na may ngiti, umupo sa sofa, 2 Snow White ang mahaba, makinis na mga binti ay nakatiklop at ang kanilang mga binti ay nakataas. Kung may sasabihin ako, papaalisin ko ang bisita kung wala akong gagawin. Tinigpitan ni Surui ang harapan ng bathrobe at umupo sa tapat ni Jiang Shaoxi. Ang kanyang aksyon ay nagpatawa muli kay Jiang Shaoxi. Mukhang kakainin kita. Sinabi ni Jiang Shaoxi, makatiyak ka, hinding-hindi kita sasalakayin. Sinabi ni Surui. Ang katotohanan ay isang katotohanan, ngunit bakit ito ay tila labis na naaagrabyado sa mga tao? Kalokohan, mababaligtad ang tungkulin ng mga lalaki at babae, hindi ka ba naaagrabyado? Kahit gaano kaliit si Surui, lalaki pa rin siya. Natawa sandali si Jiang Shaoxi, mahirap pigilan ang pagngiti at sinabi kay Surui. Nandito ako para pasalamatan ka at magpaalam sa iyo. Aalis na agad. Medyo nagulat na tanong ni Surui. Pagkatapos ng lahat, nakiusap si Jiang Shaoxi sa kanya na dalhin siya sa Turin noon, ngunit isang gabi pa lang at naabot na ang kanyang layunin. Yeah. I actually know what to do pero medyo kulang pa rin ako sa determinasyon. Sinabi ni Jiang Shaoxi pagkatapos makilala si Sister Qingyuan, ang huling determinasyon na kulang sa akin ay naayos din. Okay, kung ganoon binigyan ni Surui si Jiang Shaoxi ng matalim na tingin, babalik ka ba para kunin si Bai Qinchuan? Napakurap si Jiang Shaoxi. Oo, baka sa susunod na magkita tayong muli, kailangan mo akong tawaging batang lola ng pamilya Bai. Mabuti yan. Tumiti si Surui, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang natahimik, at pagkatapos ay sinabi kay Jiang Shaoxi, maaari ba akong magtanong sa iyo? Hindi. Tila alam kung ano ang gustong itanong ni Surui, direktang tumanggi si Jiang Shaoxi na sumagot ng nakangiti. Ngunit nagtanong pa rin si Surui. Mahal mo ba si Bai Qinchuan?
Hindi sumagot si Jiang Shaoxi, ngunit nakangiting nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ano ang pag-ibig? Ang kanyang ngiti ay tila nagtatago ng malabong gilid. Hindi na nagtanong pa si Su Rui, sinabi niya kay Jiang Shaoxi, dadalhin kita doon. Airport. Mabuti. Tumango si Jiang Shaoxi, sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumanggi. Si Su Rui ang nagmamaneho ng kotse, at ang hangin sa labas ng bintana ay bumuhos sa bintana na nagpapaginhawa at masaya sa mga tao. Domestic bihira ang makakita ng ganoong komportableng hangin, sabi ni Jiang Shaoxi. Kapaligiran ba ang tinutukoy mo o ang mod? Ngumiti si Su Rui. Lalo niyang napagtanto na si Jiang Shaoxi ay hindi isang simpleng babae at napakaraming kwentong nakatago sa kanya. Isang pamilyang Jiang ang kanyang iligal na anak na babae ay hindi nakapasok sa compound ng pamilya Jiang ilang beses mula noong siya ay bata pa. Maging ito ay ang kanyang pagkakakilanlan o ang kanyen. G lumalagong kapaligiran. Masasabing hindi siya malugod na tinatanggap at sa ilalim ng gayong hindi kanais-nais na mga kalagayan, makakamit pa rin ni Jiang Shaoxi ang kasalukuyang sitwasyon. I have to say, kahanga-hanga na. Hindi sinagot ni Jiang Shaoxi ang tanong ni Su Rui. Sabi mo, anong uri ng pagtatapos ang magiging Bai Qingchuan sa huli? Biglang tanong ni Su Rui. Napatingin si Jiang Shaoxi kay Su Rui. Ano ang ibig mong sabihin sa pagtatanong nito? Ito ay literal na ibig sabihin. Ano pa kaya, ang katapusan? Siyempre asawa ko yun. Tumawa si Jiang Shaoxi. May pakiramdam ng kalayaan sa ngiti na ito. Sinulyapan siya ni Su Rui. Kung gayon kailangan mong bigyang pansin ang iyong kaligtasan sa buhay. Paano kung abusuhin ka ni Bai Qingchuan sa bahay? Domsti kong karahasan. Nanginginig ang mga tumetawang bulaklak ni Jiang Shaoxi. Gayunpaman pagkaraan ng 1 minuto tumigil siya sa pagngiti at sinabing, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang sasabihin ko. Ayan yun. Umiling si Su Rui, sa totoo lang kahit hindi mo magawa wala akong gagawin. Total hindi ka naman sumipot sa initial plan ko. Bakit mo sinasabi ng diretso? Galit na sumagot si Jiang Shaoxi. Ang pagiging masyadong prangka ay maaaring makasakit ng damdamin. Sumigaw si Su Rui. Nga pala, gaano ba kalaki ang pagmamahalan natin sa pagitan natin? Lalong nakakasakit ng damdamin ang mga salitang ito. Tumingin si Jiang Shaoxi kay Su Rui na may magandang tingin. Kung wala kang nararamdaman ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka na sa hinaharap. Hindi ako magkukunwari kay Bai Qingchuan. Paulit-ulit na iwinagayway ni Su Rui ang kanyang mga kamay. Kumislap ang mga mata ni Jiang Shaoxi. Hindi mo ba susubukan? Masarap talaga ang pakiramdam na ito. Pagkatapos marinig ito, sulyap muli ni Su Rui kay Jiang Shaoxi ng likas. Siya ay talagang kaakit-akit, ngunit hindi si Su Rui ang nag-iinit ang ulo kapag nakikita niya ang magagandang babae lord. I'm sorry, hindi ako interesado. Kumiti si Su Rui, bagamat talagang kapanapanabik na magsuot ng cuckold kay Bai Qingchuan. Sige, hindi na ako magbibiro sa susunod. Sabi ni Jiang Shaoxi. Gayunpaman, hindi ito nagparamdam sa kanya ng anumang pagkabigo, ngunit mukhang magaan. Ito ay tiyak na dahil dito na hindi makita ni Su Rui ito sa lahat. Babae. Ang iyong buhay ay nakatakdang maging nakakapagod, ngunit kahanga-hanga din. Natahimik sandali si Su Rui at sinabing, pero kahit ano paman sana hindi ka mawala sa sarili mo. Kung sakaling mawala ako, pipiliin mo bang ibalik ako? Tanong ni Jiang Shaoxi, napaka-relax ng tono niya sa oras na ito. Hindi. Ang Su Rui ay prangka, hindi ko dapat ito obligasyon. Kung may ganoong araw sa hinaharap, mangyaring bigyan ako ng isang kamay. Si Jiang Shaoxi ay seryosong tumingin sa mga mata ni Su Rui. Ayokong lumalim ng palalim ng pagkawala ng sarili ko. Bakit? Hindi ako naging matulungin na tao. Sinabi ni Su Rui. Siguro hindi sinasadyang nahila mo ako sa puyo ng tubig na ito. Dapat bigyan mo ako ng kamay. Sinabi ni Jiang Shaoxi na nakangiti, kung hindi, susundan kita. Nanlamig si Su Rui nang marinig niya ito. Nagpatuloy si Jiang Shaoxi. Sa palagay ko, sa iyong karakter kung sasalakayin kita, magtatagumpay ako. Ang rate ng tagumpay ay dapat na 100%. Tiningnan ni Su Rui ang mga goosebumps sa kanyang braso at galit na sinabi, masama ba ako gaya ng sinabi mo? Tumawa si Jiang Shaoxi, ang kanyang mga mata ay biglang naging puno ng hamon. Paano kung subukan natin ito? Palagi kong gusto ang isang hamon.
Hindi nang ahas si Surui na hayaan si Jiang Shaoxi na subukan ang ganitong uri ng bagay, nahihiyang sinabi niya. Ayos lang. Nagmamadaling umalis si Jiang Shaoxi pagkatapos mag-overnight sa Turin. Tumingin si Surui sa eroplanong humaharurot sa langit at hinawakan ang kanyang ilong. Nakakahiya ang tingin nito. Siya ay talagang medyo hindi sigurado sa paraan ni Jiang Shaoxi at babalik siya at magtatanong kay Jiang Qingyuan. Palaging pinagtatawanan ng babaeng ito ang sarili. Kaya minsan hindi alam ni Surui kung paano sasagutin. Hindi siya naglakas loob na sabihin ang isang bagay tulad ng pagkatapos ay sumunod ka sa akin upang maging matapang. Nagsimula talaga ang isang Jiang Shaoxi sa IQ ng babaeng ito at sa karakter ni Surui na Xiaoxiu maaaring hindi talaga kayang tiisin ng huli. Kung ang babaeng ito na hindi gaanong kilala sa loob ng maraming taon ay maaaring gumamit ng kanyang paraan upang tapusin si Bai Qingchuan. Kung gayon ang Surui ay natural na magiging masaya at maluwag. At ang mga maharlikang pamilya sa kabisera ay hindi na magpapatalo sa hangin at ulan. Kung gayon maaari ding ganap na ilipat ng Surui ang iyong isip sa madilim na mundo ng kanluran at maaari mo ring subukang lumikha ng mga pagkakataon upang makamit ang resulta ng isang labanan. Nang tanungin ni Surui si Jiang Qingyuan ng isang bagay tungkol kay Jiang Shaoxi, sinabi lang ng huli ang isang bagay na komplikado. Huwag maliitin ang paghihiganti ng isang babae, ang ilang mga babae ay mas nakakatakot kaysa sa mga lalaki kapag sila ay naging malupit. Kaya nagpa siya si Surui na huwag nang magtanong muli. Sana ay matagumpay niyang makamit ang kanyang layunin at huwag hayaang mas lalo pang lumubog ang kanyang sarili sa whirlpool ng pagkawala ng kanyang sarili, mahinang sabi ni Surui. Nang dumating si Surui dito, si Jiang Qingyuan ay hindi magpapatuloy na manirahan sa opisina. Kinagabihan, bumalik ang dalawa sa apartment. Maliligo muna ako. Tumingin si Jiang Qingyuan kay Surui na may ngiti sa kanyang mga mata, bawal kang pumasok sa oras na ito, ay lalak ko ang pinto. Kaya pinanood ni Surui si Jiang Qingyuan na pumasok sa banyo, ngunit hindi niya narinig na nakalock ang pinto. Kayong mga babae ay isang grupo ng mga hindi tapat na hayop. Umiling si Surui at tumawa. Kaya lang nang matapos niyang sabihin ito ay bigla niyang naisip si Jiang Shaoxi. Maaaring hindi rin siya sinsero. Kabanata 2850. Ang lihim na sakit ng hari ng impormasyon. Dahil sa pagganap ni Jiang Shaoxi, napaisip si Surui kaya hindi niya binuksan ang pinto ng banyo. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iisip ay madaling makagawa ng isang tao na iyon ang sage mode. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahan siyang sumandal sa sofa at pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang hininga. Ang mga babae ay talagang komplikadong mga hayop. Well, hindi lamang komplikado kundi pati na rin ang hindi pagkakapare-pareho. Ilang beses na naalala ni Surui ang lahat ng mga salita ni Jiang Shaoxi. At ang mga eksena ay na-play pabalik sa harap ng kanyang mga mata. Tila may ilang pahiwatig na hindi maintindihan at unti-unting naging malinaw. Nagsisimula ng maging kawili-wili ang bagay na ito, sabi ni Surui. Pagkatapos hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabi sa kanyang sarili, hindi talaga ako magugustuhan ng babaeng ito, hindi ba? Napakahinala ni Surui, ngunit tiyak na hindi ito narcissism, ngunit isang inference na ginawa pagkatapos ng sapat na pagsusuri. Well, it's not unreasonable to like me, after all, I'm so good. Umisi si Surui at pagkatapos ay sinabing mapanglo. Napakahirap talagang mapalibutan ng mga bulaklak ng peach. Mga bagay. Si Jiang Qingyuan ay naghugas ng napakabagal, kalahating oras ang lumipas at nalaman na hindi pumasok si Surui, hindi niya napigil ang itapak ang kanyang mga paa. Ano bang meron sa lalaking ito? Bakit hindi siya pumasok na parang isang maliit na hayop sa pag-ibig kung hindi siya pinapasok, ngunit hindi siya papasok kung siya ay pinahihintulutan? Jiang Qingyuan, na pumasok, ay talagang madaling magdulot ng kalabuan. Huwag kang papasok kung hindi ka papasok. Napaisip si Jiang Qingyuan pagkatapos ay nilock ang pinto ng banyo. Lamang pagkatapos may-lock ang lock na pagtanto ni Jiang Qingyuan ang kanyang ginawa at natigilan sandali. Ilang taon na ang nakalipas, hindi niya akalain na balang araw ay magagalit siya sa isang lalaki at magagalit pa rin siya sa banyo. Tapos hindi niya napigil ang sumandal sa pinto, nakangiti. Matapos maligo si Jiang Qingyuan, nalaman niyang wala na si Surui sa silid.
Sa kanyang mobile phone, may isang mensahe, ito ay mula kay Surui, ito ay nakasulat lalabas ako saglit at babalik ka agad. Dahil sa bumalik ka agad kay Jiang Qingyuan ng ilang oras. Dahil noong sinusuri ni Surui ang psikolohikal na kalagayan ni Jiang Shaoxi, bigla siyang nakatanggap ng text message. Nang makita niya ang text message ay bumaba siya. Bakit ka biglang pumunta sa Turin? Sabi ni Surui. Sa tapat niya, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ng isang napaka-ordinaryong leather jacket. Na may tabako sa kanyang bibig, huminga ng malalim, at pagkatapos ay ibinuga ang usok ng mabangis, pakiramdam sa sarap sa bibig, ang mukha ay puno ng kasiyahan. Kung titignan siya ng ganito, sinong mag-aakalang ito ang sikat na hari ng katalinuhan sa madilim na mundo ng kanluran? Kumuha si Birhoff ng isang tabako at iniabot ito kay Surui. Gusto mo bang subukan ito, ang nangungunang tabako mula sa Cuba? Umiling si Surui. Wala akong gaanong alam tungkol sa tabako, ibig sabihin, nalaman ko lang kanina na hindi mo kailangang lumanghap ito sa iyong mga baga para manigarilyo. Umiti si Birhoff. Minsan. Humanap ng lugar na may magandang tanawin. Dito. Ang pag-upo ng kalahating oras pagsipsip ng tabako ng dahan-dahan ay talagang isang uri ng kasiyahan, malilimutan nito ang lahat ng kanilang mga problema. Ano, may iniisip ka kamakailan? Tanong ni Surui. Sa kanyang impresyon, si Birhoff ay hindi karaniwang ganito. Ang taong ito ay napakawalang ingat sa lahat ng bagay. At siya ay napaka-ambisyoso, ngunit ang kanyang estado sa oras na ito ay nagpapakita ng kakaibang isang pakiramdam ng mapanglo. Makakahanap ka ba ng mapag-inuman? Sabi ni Birhoff. Hehe, hindi talaga ito katulad mo. Tumawa si Surui, sa tingin ko, dapat na akong magsaya ngayon. Sinabi ni Birhoff na may malungkot na mukha. Mahal na Apollo, hindi mo magagawa ito, magkaibigan tayo, paano mo magagawa, sabihin, kung mayroon kang umutot, hayaan mo, o ako ay aalis. Sabi ni Surui. Hindi niya akalain na ang marangal na hari ng katalinuhan ay dumating hanggang sa Turin upang maglaruan ng sama ng loob sa kanyang harapan. Na-encounter ko ang pagtataksil at muntik na akong mamatay, sabi ni Birhoff, pinunit ang kanyang neckline, tumambad ang kanyang mga balikat. At sa kanyang mga balikat may isang galos mula sa isang punyal na tila isang buwang gulang. Isang matalim na pinsala. Tiningnan nito ni Surui, binati mo ang iyong buhay. Pagkasabi nito, umiling si Surui. Walang sino man ang gustong makatagpo ng isang bagay tulad ng pagkakanulo, ngunit ito ay tiyak na ganitong uri ng bagay na mas mapanganib. A penetrating injury talaga. Kung tutuusin, 10 sentimetro lang ang layo sa puso ko. Kung hindi ako mabilis nagtago, baka hindi mo ako makita. Baka sa mukha ng lalaking ito ang kalungkutan. Okay, huwag kang magpanggap. Tinapik siya ni Surui sa balikat, maaari bang ma-depress ka ng ganitong bagay? Ang madilim na mundo ng kanluran ay sobrang kapanapanabik. Si Birhoff ay naging isang higanteng hakbang-hakbang at siya ay halos naging isang higanti. Maraming mga panganib sa daan, maging ito ay pagkakanulo o pagpapatay. Lahat ng araw-araw. Siyempre, isa yun sa mga paborito kong model. Pakiramdam ko ay nalinlang ang aking damdamin, sabi ni Birhoff. Mula nang mangyari ito, parang kailangan na kitang makipag-inuman. Itinuro ni Surui ang kotseng nakaparada sa isang tabi, let's lead the way. Sa isang bar, sinabi ni Surui, ano ang nangyari, interesado ako sa eksena noong panahong iyon. Hindi makapaghintay ang lalaking ito. Mukhang hindi ka interesado. Nagkibit balikat si Birhoff. Sa tingin ko gusto mong malaman ang mga detalye ng kama, hindi ang mga detalye ng pagpatay, tama ba? Kumigop ng alak si Surui at tumawa. Mukhang totoong nangyari ang ganitong bagay sa kama. Hindi maiiwasan iyon. Kung wala ito sa kama, paano kaya siya magkakaroon ng pagkakataon na atakihin ako? Nang banggitin ito ni Birhoff, may kaunting hinanakit pa rin sa kanyang ekspresyon. Wala ka bang kahit kaunting pag-iingat? Umiling si Surui, mukhang hindi ganoon kahirap ang bagay na ito. Alam niya na si Birhoff ay talagang isang napakamaingat na tao at kakaunti ang mga tao ang maaaring ganap na makuha ang kanyang tiwala. Hindi ko talaga akalain na magiging undercover siya. She's been with me for a year and she's still doing this, sabi ni Birhoff. Ang punyal ay nakatago sa ilalim ng unan. Baka sa mukha niya ang pag-aalipusta sa sarili. Pag-usapan natin, ang punyal na ito ay regalo mula sa akin, ngunit ginamit niya ito upang patayin ako. Huwag kang panghinaan ng loob.
Itinaas ni Surui ang tasa at hinawakan siya. Hindi ka pa ba patay? May nangyaring mas mahalaga kaysa hindi mamatay. Nang sabihin ito ni Birhoff, puno ng kalungkutan at galit ang kanyang mukha. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin sa akin. Anong ginagawa mo? Tiningnan ni Surui ang kakaibang ekspresyon ni Birhoff at pagkatapos ay sinabi. Wala kang problema dyan, tama ba? Tinakpan talaga ni Birhoff ang kanyang mukha at pagkatapos ay humawak ng ilang buhok. Tumingin si Surui sa kanyang pagganap, nanlaki muna ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumawa siya. Sabi ko, may problema ba talaga sa'yo? Halos tumulo ang luha ni Surui sa kakatawa, may functional disorder ba? Birho ang asawa ay tumango, ang kanyang mukha ay napakapangit. Apollo, maaari ka bang tumigil sa pagtawa? Oo, gagawin ko ang lahat para kontrolin ito. Sabi ni Surui, kinurot ito gamit ang dalawang kamay ng sariling mukha, sinusubukang pigilan ang isang ngiti. Muntik na akong mamatay, pwede ka bang maging simpatiya? Nag-aatubili si Birhoff na humigop ng kanyang alak. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, gayon paman, pagkasabi niyan kung may nangyaring ganito, baka patay na rin ito. Hindi napigilan ni Surui ang kanyang pagtawa at naglabas ng papel, nagpunas ng luha at nanginginig sa kakatawa. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi niya, ang hirap talaga para sa iyo, sa tingin ko, ang modelong iyon ay dapat na biglang naglabas ng kutsilyo at sinaksak ka noong ikaw ay pinakamadamdamin. Tanging sa oras na iyon, ang mga depensa ng mga tao ay ang pinakamababa, at sila ay nakakagambala, at hindi nila mapapansin ang mga detalye ng pagguhit ng kutsilyo ng modelo. Matagal na akong kasama nitong model. Alam niya ang ilan sa mga ugali ko. Dumating ang mas kritikal na oras, mas ipipikit ko ang aking mga mata, kaya nagpatuloy si Surui. Come over. So, she deliberately chose to do it kapag nakapikit ka para ikaw ang may pinakamababang antas ng depensa, di ba? Tumango si Birhoff. Kung hindi ko naramdaman na hindi tama, buksan mo ang iyong mga mata ng maaga, kung hindi ay mamamatay ka, ngunit ngayon ay tila medyo mataas ang presyo na babayaran. Tikas din niyang sumulyap sa kanyang pandiyan nang sabihin niya ito. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Tanong ni Surui habang nagpipigil ng ngiti. Sa katunayan, ito rin ay kalikasan ng tao. Sa sandali ng pag-iibigan. Ang pagharap sa ilang mga hindi inaasahang pangyayari ay madaling humantong sa ilang mga hadlang. Higit pa rito, ang nakatagpo ni Birhoff ay nagbabanta sa buhay. Natatakot ako nitong nakaraan, sa tuwing nahaharap siya sa ganoong bagay, likas niyang maiisip ang punyal na tumusok sa kanyang puso. Malaki talaga ang psychological shadow na ito. Nagpatingin ako sa doktor, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Sinabi ni Birhoff. Sinabi ng doktor na ito ay isang psikolohikal na problema at walang makakatulong maliban sa aking sarili. Kung gayon, ito ay isang magandang pagkakataon, sabi ni Surui. Biglang naging kapana-panabik ang ekspresyon ni Birhoff. Hindi ko kayang maging lalaki at sasabihin mo pa rin na magandang pagkakataon ito. May simpatiya ka ba? Lahat ng mga babaeng iyon sa buhay ko mababa ang tingin sa akin. Isipin mo. Napaka-indulgent mo, ilang taon na ang nakakaraan at inubos mo ang iyong katawan. Nagkataon lang na wala kang magagawa sa panahong ito. Kaya mas mabuting lagyan mo ng laman ang iyong katawan. Nakangiting sabi ni Surui. At saka, kung patuloy kang kumakaway ng ganito, natatakot ako na hindi ka na magtatagal. Nakangiting tinapik ni Surui ang balikat ni Birhoff, kaya ituring na lang ang pagkakataong ito bilang isang highway. Magpahinga muna tayo. Habang nagsasalita siya, bahagyang tumaas ang kanyang boses at sinabi niya ng matuwid. Hindi ba ito ay kawalan ng lakas at pagkasayang, ano ang malaking bagay? Hindi ka na ba lalaki? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mata ang bumaril kay Birhoff.